itaas na si Joaquin at si Cheska. Natalo mo siya. Kahit na alam mong masasaktan ka, niligtas mo ako para na mga bata tayo. Tawag ko na yun, Kristen, sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Salamat, kambal ko, dahil mahal mo pa din ako. Wala nang makakapaghiwalay sa ating dalawa. Wala sa akin ang anak mo. Dahil anak ko si Cheska, hindi mo siya anak. Ma'am, pero ang sabi ko ni Raymond... Si Raymond, hindi ka dapat naniniwala sa tao yun. Kung hindi ko kayang daanin sa maayos na usapan niyang Geraldine na yan, pues, magdemandahan kami kung magdedemandahan. Magkagulo na ako magkagulo, pero hindi ako papayag na hindi ko mapawi ang anak ko. Anak natin si Cheska. Dahil yung kaluluwa ni Crisel ang nasa loob ng katawan ni Cheska, kaya anak natin siya. At kahit sino pang mag-claim na siya ang nanay ni Cheska, hindi ako maniniwala, hindi ako papayag. Kung mapapatunayan natin na hindi sila dumaan sa tamang proseso sa pag-adapt sa anak mo, kapag na-prove natin yun, pwede mo nang kasuhan itong si Geraldine. Kung yun ang kinakailangan gawin, ipitin si Geraldine. Hindi nila makukuha si Cheska sa atin. Walang makukuha sa mga anak natin. I promise you. Sino ang kukuha sa amin? Sino yung sinasabi niyong kukuha sa amin? Pinag-uusapan lang namin ng tatay niyo yung masamang espiritu. Yun yung pinag-uusapan namin. Yung mga nangyari lang sa atin noon. Oo. Nagkasundo lang kami ng mami ninyo na kahit sino pang manggulo sa atin, hindi kami papayag nasaktan kahit sino man sa family natin. Hindi kami papayag na mawala kayo. Salamat po. Nay, mahal na mahal po namin kayo. Mahal na mahal din namin kayo. Hindi ako papayag na isa sa inyong mawala sa akin. Tandaan niyo yan, hindi ako papayag. Gladys, napakaraming Cheska de Villa. Ay, ma'am, hinahanap niyo siya, ma'am? Ay, oo naman, Tis. Diyos ko naman. Ano ba yan? Hanapin natin, ma'am. Gusto ko kasi sanang makita kung ano ba talagang itsura ng anak ko. Ay, naku, ma'am. Mukhang mas matanda pa siya sa'yo, eh. Tingnan niyo. Teka. Parang kinakabahan ako. Ay, ma'am, ang gandang bata niyan, ah. Oo nga. Di ba? Posible kaya? Posible kayang ito ang anak ko? Naku, Madam Friend, huwag ka na magpatumbik-tumbik pa. I-search mo na. Sige, hanapin mo yung mga pictures. Boom! Pak! Siya nga! Confirm! Tama. Siya nga, ma'am. Siya yung babaeng nakasagutan niyo kanina. Siya nga. Di ba inulit mo na yung sinabi ko? Siya nga. Ito na kaya anak ko? Siya na kaya talaga si Cheska? Parang saya, na? Boss! Huwag niyo itapon. Sayang naman, bibili na naman tayo. Umalis ka dyan, sa mukha mo to babasagin ko. Yan, mga hype, baduy. Baduy, ha? Dapat ako kasama ni Geraldine. Ako ang masaya. Dapat, boss! Ikaw ang kasama! Kayo bagay, eh!
Ang tanong ko lang ano bang gusto niyong gawin natin? Nag-OOA ka na naman, ha? Alam nyo, pinsan ko lang to aaminin, ha? This time, mali ako. Mali tayo ng tinatarget, eh. Hindi dapat si Geraldine, Cheska o Crisan ang pinapatay natin. Walang mangyayaring kasal kung walang groom. Kaya si Alan na isusunod natin. Papatay natin. Ito talaga, deads dapat, ha? Patay! Deads! Deads! Geraldine, are you okay? Kailan kaya tayo tatantanan ng problema? Akala ko nung magising ka, nung bumalik sa atin si Crisel, nung nagkabati na yung magkapatid, akala ko magiging okay na ang lahat. Hindi pala. Hindi pa nga natin natatapos yung ibang problema eh. Tapos ngayon, may nanggugulo na naman. Kailan kaya tayo magiging masaya? Hindi ka ba masaya na kasama mo na ako? Hindi ka ba masaya na nakakasama na natin muli ang ating mga anak? Palagi kasi may kaba eh. Gusto ko yung clear blue skies palagi. Ayoko nung palagi na lang may nagpapadyang bagyo. Geraldine, walang tao ang walang problema. At ang mga problemang ito na dumarating sa atin ngayon, ito ang magtuturo sa atin kung paano maging matatag. At ito rin ang magpapalakas sa relationship natin. You should always remember, hindi ka nag-iisa sa lahat ng laban mo. Andito lang ako palagi. Ano man ang problemang dumating, sa hirap at ginawa, umaraw man o umulan, hindi kita iwan. At isa pa, malapit na rin tayo magsama ulit. Malapit na tayo maging tunay na mag-asawa ulit. Hindi ka ba masaya noon? Di ba? Siyempre masaya. Masaya ako. Ano pala yan? Ngumiti na siya, oh. Sabi na nga ba, walang magpapangiti sa'yo, eh. Ganda-ganda mo kaya pagka nakangiti ka. Oh, ka nagsisimangon, huwag ka na malungkot, ha? Isa pa, ang wedding gown hindi bagay sa babaeng malungkot. O nga pala, may meron tayong fitting bukas ha. Baka nakalimutan mo. Hindi ko makakalimutan. Sir, na-print ko rin po yung picture si Cheska, oh. Ito, tingnan niyo, ang ganda. Yan. Salamat. Good morning, Madam Friend! Ay, may lakad tayo. Saan naman tayo pupunta? Pupunta tayo kay Geraldine. Gusto kong makita yung anak ko. Madam Friend, akala ko ba maghihintay muna tayo ng investigasyon ng attorney natin bago tayo gumawa ng sarili nating hakbang? Eh, hindi na nga ako makontento na nandito lang at nakatanga tapos naghihintay. Lalo na ngayon na, ayan, nakita ko na si Cheska. Oh, hawakan mo muna. Ay, in fairness, maganda. Kamukha mo.
Kaya nga the best plan is pumunta tayo doon sa condo, magbakasakali tayo na makita yung anak ko. Ay kasi, Gladys, hindi na ako makontento na sa litrato ko lang siya nakikita. Gusto kong mayakap siya. At hindi rin ako mapapalagay hanggat hindi ko siya nakakausap at nayayakap. Halika na, tayo na. Sige, andali. Sayang ang kape ko. Iwan mo na dyan. Charmaine, ikaw na bahala dito. Tara na, tara na. Bilis na, bilis. Hi, good morning. Ganda talaga ng mga mag-ina ko. Hi, good morning. Morning po tayo. Oh, beautiful family. Nagkaisahan niyo ako! Hinakaw niyo yung katawan ko para maging masaya kayo? Let's go! Ha? Good morning, Kuya. Boss, nakita mo si Alan? Maalis na sila. Sige, sundan mo. Pero huwag kang papahalata, ah. Sabihan mo ako kung nasan siya. Para mapahanda ko na yung libingan niyang hayop na yan. Ano? Masakit, no? Buti na lang wala si nanay kung hindi lagot ka. Eh, bakit mo ba kasi pinatulan yung lalaking yun? Di ba sabi mo nga sa akin, huwag makipag-away? Hindi ko na napigilan yung sarili ko eh. Nung naalala ko yung ginawa ng lalaki yung kay Crisan at kay Cheska, dilim yung paningin ko bigla eh. Bakit pa kasi nakawala ng kulungan yun? Dapat di na makakawala yun matapos lahat ng ginawa niya eh. Eh, kuya, hindi mo naman kontrolado yun. Tsaka siguro naman may ginagawa na yung magulang ni Ate Crisan para mapurusuan yung lalaking yun. Kuya, huwag ka kasi makigulo. Sa isang school lang kayo nag-aaral. Eh, mahirap kaya may kaaway. Kuya, kontrolin mo yung sarili mo. Alam naman natin na mahalaga sa'yo si Ate Crisan. Pero sabi mo, hindi lahat ng bagay nadadaan sa init ng ulo. Sige ka, papangit ka kapag napuruhan ka. Black Lady! Black Lady! Black Lady, please come out na! Please come out na wherever you are. Nakikiusap ako sa'yo! I need you. I don't know what to do, Black Lady! Black Lady, nakikiusap ako sa'yo. Gusto ko na makabalik sa katawan ko. Tulungan mo ako. Nakikiusap ako sa'yo. Black Lady! Sige, tumatawa ha? Bawal kayo maging masaya! No one can just be happy when I'm this miserable! No one! Madam Friend, hindi pa ba tayo bababa? Okay, let's go. Thing, I need to go. Sige, okay. Go ahead. Sino ka? Nakikita mo ko. Madam Friend, sino naman kausap mo? Can you really see me?
Gladys, parang may something dito. Basta kakaiba. Parang ibang energy, mainit, tapos malamig. Basta may something. Uy, ano ka ba? Yan ka na naman. Siguro tinatakot mo lang ako. Sa mga nararamdaman mo yan. Bakit, Miss Gladys? Ano pong nararamdaman ni Ma'am? Naku. Ha? Alam mo ba, huwag mo nang pinagpapapansin yan kasi mga bata pa lang kami. Ganyan na talaga yan. Kung ano-anong nararamdaman. Para ba siyang may sixth sense? Parang may nagmumumo. Pero, hindi nga lang niya nakikita. Nararamdaman lang niya. Ganyan yan. Diyos ko. Ha? Ganun ba? Ibig sabihin niya nararamdaman mo talaga ako. Madam Friend, ano na bang plano mo? Eh baka mamaya paalisin na naman tayo dito. Ano na naman yan? May something talaga. Ano? Tama na yan, something mo. Tara na nga, umuwi na tayo. Hindi tayo pwedeng umalis dito hanggat hindi ko nakikita yung anak ko. Masasayang na naman yung araw ko, no? Sino kaya yung babae? Bakit nakuha niya ako maramdaman? Ma'am, bakit andito na naman ho kayo? Kuya, pakisabi naman kay Geraldine bumaba dito para makapag-usap kami ng maayos. Ma'am, nagreklamo na ho si na Ma'am Geraldine. Kaya pasensya na ho at kailangan nyo na ho talagang umalis. Ma'am Geraldine? Yung ba yung mami ko? Bakit mo siya hinahanap? Tsaka ma'am, wala na rin ho sila dito. Kaalis lang ng buong pamilya ni Ma'am Geraldine. Kasama ba pati yung anak nila? Opo, kasama ho. Oh, Madam Friend, wala naman pala sila dito eh. Eh tara na, umalis na tayo dito. Pakisabi sa Geraldine na yan, kahit pagtaguan niya ako, hindi niya ako matatakasan. Iparating mo yan sa kanya. Here na yung mga gowns niyo, ma'am. Wow. Ganda, Try niyo na po, ma'am, para ma-adjust na po natin kung kailangan. Sandali lang ho. Nay, di ba ho may kasabihan ho na bawal ho makita ng groom yung gown ng bride? Oo nga pala, no? O sige, may cafe naman sa labas. Doon na lang muna ako. Tawagan ko muna yung ice plant. Sige. Sige po, tay. Ingat ho. Tara lang sa dressing room, mga madam. O sige, unahin mo na silang dalawa, ha? Sige po. Gusto kong sumama. Gusto kong makita. Madam Friend, pwede ba humiti ka naman? Tingnan mo yung kilay mo, magkasalubong na naman, parang init-init ng ulo mo. Gladys, paano namang hindi iinit yung ulo ko? Eh, nasasayang yung oras ko eh. Yung Geraldine na yan, masyadong pa-importante. Tess, you know Danton, right? Opo, yung tauhan niyo, Ma'am. Tawagan mo nga siya. Sabihin mo may trabaho tayo para sa kanya. Sabihin mo na magmasid, mag-espiya siya dyan sa condo nila Geraldine. At mag-report sila sa atin kung nandun ba o wala sila doon nung Geraldine na yun, pati ng anak ko. Aba, Madam Friend, baka pwedeng magunos dili ka muna at intayin natin yung aksyon ni attorney para walang gulo. Gladys, hindi naman ako nanggugulo dahil ang tagal-tagal ko nang naghihintay. This is long overdue. Hindi rin ako pwedeng umupo lang at maghintay kay attorney, no? Kailangan gumawa ko ng paraan para makita ko si Cheska. Good afternoon, ma'am.
Ayan, ma'am, okay na po, sumagot na po si Dalton. Sa katunayan nga po, papunta na nga po siya doon sa condo ni Miss Geraldine. At naibigay ko na rin po yung address. Pagkatapos po, na-email ko na rin po yung mga picture. Ma'am, ang galing po, natapos ko yung mga pinapagawa niya sa akin. Good. Ang galing mo nga. Halika rito. Doon lang kami. Ito ba tayo? Ikaw talaga? Umupo ka dyan. Umupo ka dyan. Ako? Diyos ko, girl. Hindi ba ako pwede doon? Kumalma ka nga. Aba, Diyos ko, hindi ka tatagal kay Madam Friend niyan. Kung laging naka-panic mode at lagi ka tuliruday. Kinakabahan kasi ako, Gladys. Teka lang, meron nga pala akong itatanong sa'yo, ha? Bakit nga ba mag-isa siya sa bahay? Nasaan ba yung asawa ni Madam? Ayun. Panic mode na. Chismosa ba? Hindi naman. Gusto ko lang malaman. Siya. Sige. Namatay na ang jowa ni Madam. 2 years ago. Cancer. Sayang ha? Hindi sila nagkaanak. Ang gwapo pa naman ng jowars niya. Naku. Ayun. Wala tuloy silang remembrance mag-asawa. Ay! Except for this. Dahil pinamana ni Abdel lahat ng pera, ari-arian, and everything kay Maricar. Oh, bongga, di ba? Kaya pala ang yaman-yaman ni Madam. At saka talaga namang, nako, laban kong laban. Dahil nga madatong. Tsaka, anak naman niya pinaglalaban niya. Yun na lang ang pamilya niyan eh. Kaya nga humanda yan, Geraldine na yan. Dahil talaga namang hindi siya uurungan ni Madam sa dami ng kakilala, pera at impluensya niyan. Ika nga nila, if money can buy you a weapon, may Madam Friend as an armory and a battalion. Kaya, good luck na lang dyan sa Geraldine na yan. Naku, hindi talaga siya uurungan ni Madam Friend. Timo, pasensya ka na. Hindi ako makakasunod dyan kaagad sa ice plant. May fitting kasi kami para sa wedding. Alam mo na, kailangan magpagwapo tayo. Siyempre, tagal ko nang hinihintay ito. Dapat paghandaan natin. Kamusta nga pala yung deliveries? Nasikaso mo na lahat? Very good. Yun ang mga kontrata. Andyan na? Hindi pa lahat. Dahil yung kontrata ni Kamatayan, ako magde-deliver. Raymond. Nice. Naalala mo pa rin pala tong handsome face ko. Ang ganda-ganda mo, Cheska. Halim, napakasan niyo ko. Cheska. Sabihin mo sa mga tao mo, magdala ng yelo rito. Para pagbangkay ka na, hindi ka agad-agad mangitim. Parang yung skin mo, ganun eh. Hindi na nga. Baka magsumbong ka pa eh. Miyembro ka ng sumbongero gang eh. Ano ba talaga problema mo, ha? Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin tinitigil yung kasamaan mo? Nananahimik na yung pamilya ko. Wow! Pamilya? Agad? Agad-agad? Ano ba, kasal na ba kayo? O hindi pa kayo kasal, ha? Tsaka hindi ko hahayaan na mapakasalan mo ang asawa ko. Alam mo, kahit patayin mo ko ngayon, wala ka nang magagawa dahil kahit ano pa, hinding-hindi ka nababalikan ni Geraldine. Dahil isa kang masamang tao, wala kang kakwenta-kwentang tao, at isa kang halimaw. Grabe ka naman! Ang sakit-sakit mo magsalita. Halimaw na, masama pang tao. Grabe ka naman. Pero dahil dyan, hindi ko hahayaan maging masaya kayo ng asawa ko. Bakit? Sa tingin mo, pag gawin mo to, magiging masaya ka? Kaya nga nangyari lahat ng ito dahil sa kalokohan mo. Dahil hindi ka nag-iisip. Tingnan mo, dahil sa ginawa mo, nawalan ka ng pamilya. Sinusuka ka nila ngayon. Walang nagmamahal sa'yo. So pathetic. At higit sa lahat, takbo ka ng takbo, tago ka ng tago, kalayaan, wala ka.
Yan ang ginawa mo. Ito bang gusto mo? Sige na, putok mo. Tara, sige. Dahil yung sinasabi? Halili! Papatayin kita! Sige, ano pang hinihintay mo? Putok mo! Sandali, napipressure ako sa'yo! Tsaka ang dami-dami mo sinasabi! Pressure! Putok mo! Baba mo baril mo! Kung ayaw mo kumalat ang utak mo dito! O yan, putok nyo! Raymond, tagal na kitang kilala. Kilalang kilala na kita. Alam ko kung paano ka mag-isip. Alam ko rin na balang araw, hahantong tayo sa ganito kaya pinaghandaan ko na lang. Pasensya na, Raymond. Pero kahit kailan, hinding-hindi mo na masasaktan ang pamilya ko. Pero pasensya na rin. Dahil ikaw, dediretso ko na sa kulungan. Doon mo na lang dalhin ang kahayupan mo. Pero kung gusto mo, sa impyerno ka na lang dumiretso. Dahil mong keo-keo talaga eh, no? Prepared na ba yan, ha? Ito ang prepared. Bilhin nyo! Pantay na tayo. Kulang ng 3 eh. Ano? Ano, boss? Nawala lang ako sa dalim. Siya ba na-enjoy yung buhay na sa akin? Ako ang dapat nag-fit na gawin, hindi ikaw! Magnanakaw ka! Jessica, tumigil ka na! Kung ayaw mo magdasal ako! Kaya naman ako nasaktan kapag galit ako. I just need to be really angry! Krisan! Krisan! Anong nangyari dito, Krisan? Oh no! Bakit niyo sinisaran niyan dito ako? Na hindi ko na pinakatahimik! Krisan, bakit ka pa sumigaw? Tsaka sinong tinitingnan niyo doon, ha? May nakikita ba kayo? Sino siya? Diyos ko, ano ba nangyayari? Ba't nababaksakan yung mga gamit? Mabuti pa umalis na tayo dito. Halika na! Umalis na! Kaya kayo! Yan na! Iwan na yung mga damit dito! Hindi niyo ako matatakasan! Guys, ano na? Nangangalay na ako. Ang sakit-sakit na lang kili-kili ko. Ha? Magpapatayan ba tayo? Magtititigan lang tayo dito! O sige! Okay lang sa akin. Magkamatayan na tayo rito. Ano? Hindi ako takot sa'yo. Ay, ang cute naman ang baril mo. Nakakata-cute. Ano to? Ha? Ano baby ng baril ko? Ano pa hinihintay mo? Putok mo! Eto ka, ha? Ito, prepared. Ano? Ito literal na pasabog. Meron ako lagi nun. Nay, si tatay yung nasaan? Sandali, tatawagan ko. Hindi na sinasagot yung phone niya eh. Mabuti pa siguro pupuntahan ko na lang yung tatay niyo. Huwag kayong aalis dito, ha? Babalikan ko kayo. Huwag kayong lalabas, ha? Babalikan ko kayo kagad. Sana hindi mapahamak si tatay. On the contrary, I have a feeling na tatay mo nasabugan. So, paano ba yan? Hindi na makikita yung tatay mo. Mukhang patay na ang tatay Alan niyo. Geraldine Enriquez, Raymond de Villa. Hindi legally adopted si Cheska, kaya pwede mo nang kasuhan siya na Geraldine at simulation of birth. Siya lang talaga yung one true friend ko eh. Sa dami nang nangyayari sa buhay niya ngayon, kailangan niya ng kaibigan. Hoy, ano pang ginagawa mo dito? Saan ka pupunta? Pupunta ako sa Krisan. Kakamustahin ko sila. Matagal nang patay si Cheska. Pero yung Cheska na kasama ko ngayon, siya ang anak ko. Siya si Crisel, hindi siya si Cheska. Hanggat hindi mo pinapakita sa akin si Cheska, hindi ako titigil. Dahil may obligasyon at responsibilidad ako sa kanya at hindi ko siya susukuan.